Ayan, so magandang umaga, hapon, gabi o kailan mo man 'to pinapanood, welcome sa Math is Fun. So ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng shortcut sa limit at infinity. Okay? So I hope may matutunan kayo dito at gamitin niyo 'to sa exam, okay, para di kayo maubusan ng oras. Okay, so umpisahan natin sa kung ano ba ang limit at infinity. Kapag pinag-uusapan natin ang limit at infinity, from the word itself, may word na infinity, meaning ang ina-approach natin ay pwedeng positive infinity or negative infinity. So lagyan natin, limit, tapos ang ina-approach natin ay it can be positive infinity or negative infinity na nasa form ng 1 over x raised to n. Okay? Ngayon, yung xn natin, okay, ang n natin is any real integer. Any real positive integer ang n natin. Okay? So, paano ngayon natin siya masosolve? Meron tayong technique para dyan. Okay? Ito lang ang tatandaan nyo. Okay? Naka-flash ba sa screen? Ayan. Okay. Number 1, dapat alam nyo yung concept ng highest power. Okay? Okay. Yan ang una, number 1. Highest power ng numerator and denominator. So, sa number 1 rule, the degree of the numerator, ang degree na tinutukoy natin is yung highest power. Highest power ng numerator is less than sa highest power ng denominator. At ang sagot doon ay 0. Kahit limit approaching infinity or approaching negative infinity. Example, limit of 7x raised to 3 plus 2x, okay, over 3x raised to 5 plus x as x approaches infinity. Anong sagot dyan? Kailangan lang natin tignan ang highest power. Okay? So, ano ang highest power sa numerator? Highest power sa numerator ay 3. Ano ang highest power sa denominator? 5. Kapag mas malaki yung power sa denominator, the answer is, teng teng, the answer is 0. Ganun lang siya kasimple. Okay, how about for number 2? For number 2, okay, titingnan pa rin natin yung concept ng highest power. Okay? Limit, gawin natin negative 7, x raised to 5 plus x. Okay? Sunod naman ay 2x raised to 5 plus 1 as x approaches negative infinity naman tayo. Okay? Ano ang power? Highest power sa numerator? 5. Sa denominator? 5. At dahil parehas sila, ang gagawin nyo lang, kukunin nyo lang yung leading coefficient. So, leading coefficient ng x raised to 5, itong negative 7. Sa denominator, 2. So, the answer is, okay? The answer is negative 7 over 2. Pag sinabi nating ratio, gagawin lang natin siyang fraction. Okay? So, hindi naman na ito kailangan i-lowest term, so yan na yung sagot. Okay, for number 3, okay, limit, okay, gawa tayo ng example na negative 3x raised to 5 plus 1. Pasensya na, dalawang term lang ginagawa para mabilis ha. Isa naman ay 2x raised to 3 plus 1 ulit as x approaches infinity. Okay? Tingnan natin. Ano ba ang leading power sa numerator? The answer is 5. Okay? Sa denominator naman ay 3. Ha? So, 3. Ayan. So, sir, ano naman technique dyan? Sabi dito, ang sagot daw, it can be positive infinity or a negative infinity. Paano natin malalaman yung sagot? Ang technique lang dyan ni Sir Jomar, lahat ng mababa sa 4, ay mababa sa 5, disregard na natin. Okay? Anong exponent, anong power ng 1? Di ba x raised to 0 yan? So, cancel na natin yan. Mas bababa to sa 5. Cancel na yan. Cancel na rin to. So, ang matitira lang ay limit, okay, of negative 3 x raised to 5. Okay? Yan na lang matitira as x approaches infinity. Ang gawin nyo lang dito para mas madalian kayo, etong leading coefficient or leading power sa denominator, ilalagay lang natin x raised to 3.
Okay? Dahil ganyan na yung nakita natin, pwede nating minus na lang 5 minus 3, the answer is 2. Negative 3x raised to 2. Ito yung magiging basihan natin. So, what is the limit of negative 3x raised to 2, okay, as x approaches infinity? Okay? So, direct substitution, negative 3 times infinity squared. So, the answer is negative 3 times infinity. So, the answer is infinity, negative infinity. Okay? Yun po yung sagot, negative infinity. Ngayon, tingnan natin. Doon sa number 1, 2, 3, 4, and 5, paano sagutan to? Again, tatandaan nyo, kapag si numerator, okay, is less than sa denominator, the answer is 0. Kapag n is equal to denominator, yung ratio ng leading coefficient ng numerator and denominator. Kapag mas malaki naman si numerator, okay, ang gagawin natin can be positive infinity or negative infinity. Ang gagawin lang natin ay divide natin sa numerator, yung highest power sa denominator. Okay? Let's try. For number 1, parehas sila ng power. So dahil para sila ng power, the answer is 3 over 7. This one. Okay? For number 2. Number 2, ang leading coefficient natin ay 2. Sa baba ay 2 rin. So the answer is, ano? The answer is 3 over 2. Very good. Ganun lang siya kasimple. 3 over 2. Kasi parehas sila. How for number 3? Mas malaki yung sa denominator. At dahil mas malaki yung sa denominator, ano gagawin natin? Okay, dahil malaki yung denominator, ang sagot agad niyan ay 0. Eto siya, oh. Sa number 4, mas malaki yung nasa numerator. So, cancel na natin to. Cancel, 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 cancel. Ang matitira lang ay 2x raised to 3 over, nasa baba niyan ay x squared. So, cancel ay minus, 3 minus 2. So, magiging 2 raised to x. Saan siya nag-approach? Positive infinity. 2 times infinity. The answer is infinity. Gets? For number 5. Okay? Anong leading coefficient ng leading highest power ng number 5? Ito, 4, oh. Huwag kayong magugulat, ha. May mga trick dito na kung saan yung iba nasa dulo yung highest power. Okay? Sa baba naman, 2. So, dahil yung 4 ang pinakamalaki, cancel na natin, tanggalin na natin yan, huwag na natin isipin. Okay? So, negative 7 x raised to 4 over x squared. So, the answer is 2. So, magiging negative 7 x raised to 2. Saan tayo nag-approach? Positive infinity. So, negative 7 multiply sa infinity, the answer is negative infinity. Ayan. I hope may natutunan kayo ngayong araw. Paalam and have a nice day. Bye!